Yung accent din and then yung acting ni Mark Ruffalo, it's so laughably bad. Like, actually so bad na like parang nagugulat ako sa mga nangyayari. Like, sana hindi na lang siya nagpakita sa set. Oh. Parang ganun. Take 2 Talks. Hi, this is Julia. And Kyra. And this is Take Take Two Two Talks. Okay, so, Sorry kung yun pa rin yung suot namin. oo. So last week, yung mga favorite watches natin last year. So this week naman, syempre, kung may best, may worst. Yes. Pero, And, yeah. this time naman, 5 lang. Tig 5 lang Take kami. 5 lang kami. Kasi parang grabe naman kung 10 yung ililis Grabe namin na naman. pang... Pero kasi ang ganda nga ng experience ko this year. Parang lahat, You parang, mean last year? oh my God! Oo, sa 2023. Oo, maganda nga. puro magaganda naman yung mga napanood ko. Tsaka yung new releases, madami din kasi maganda. Magaganda. So, yun. Alam kong mga gusto niya ng negativity. Alam kong gusto niya ng tea. Kaya, simulan na natin. What's your first? First, na yun talaga, one of the worst na napanood ko in 2023. Akala ko kasi diba may episode kami na So Bad It's Good. Kaya namin to in-include. Yung Rubber. Pero it turns out na it's just bad. It's really bad. Oo, as in, although gets ko yung point nga sa umpisa na parang just do na no logical explanation or anything. Pero, hindi siya nag-work. Ang pangit talaga. Like, yung point niya na yun, yung message niya na yun, I think, pwede naman siya mapakita ng maayos yung pelikula. Kaso, ang pangit talaga. Also, shorter. It has to be shorter. Kasi kung ganun yung point mo, tas ida-drag on mo yung point na yun in so many hours. Parang so many hours. Mga ilan lang naman yun. Mga 1 hour, 1 hour 30 30 minutes siya. Mga 1 and 30 pa. Siguro mag-work yun ng 15 minutes lang. Parang habang pinapanood mo yung Rubber, parang you can't wait for it to end. Oo. Kasi ang pangit talaga. Kasi Ang yung boring. Rubber is about yung tire na murderous tire. So yun, kung pumapatay siya ng tao, yun. Papatay siya ng tao and then wala na. Ewan ko, sumasabog na lang yung mga tao and then Oo, para siya may sidekick powers. And then parang it got old really quick. Okay. Yun lang ba yung masasabi natin? Kahit yung human characters kasi wala din ang pangit. Wala, din. hindi rin Pangit na sila characters. charming, hindi rin sila, parang kung wala kang makukuha sa tire, at least yung human characters maging funnier. So talaga siya, it's not giving. Yung It's Rubber. not giving. Wala talaga. It's so bad lang talaga. It's not good. Ganun. Siguro yun yung aim nila, maging so bad it's good, pero hindi, Wala yung good talaga eh. wala yung good. Okay. Sa akin naman, yung White Noise ni Noah Baumbach. Oh. Medyo nakalimutan ko na nga siya. Pero kasi, hindi ko talaga siya na-feel. It's about, parang, si Adam Driver, nandito rin si Greta Gerwig. So, sila yung mag-asawa. And then, parang, yung umpisa nun is, nagkaroon ng parang disaster. And then, they have to evacuate, gano'n. So, I didn't know anything about this movie. So, I just went in blind talaga. And I thought it was going a certain direction, yung parang apocalypse direction. And I was really excited. Sinabi ko na yun dati. Pero, everything went well. And then, bumalik na sila. Parang, okay, so nothing happened. Parang, gusto ko yung ganon. Ewan ko, iba yung style niya eh. Parang, alam mo yung very poetic silang magsalita. Oh my God. May mo talaga siya. Oh my God. Kunyari, wala nangyaring masama. Okay. Masama. Ang interesting niya sa simula, kasi ang poetic nilang magsalita, parang, ang way ng pagsasalita nila is, walang masyadong emotion and very scripted. Kung ano yung nakalagay sa script, yun lang yung sasabihin nila. Parang ganon, Okay. very monotone, kind of monotone. So, yun, ang interesting kung ano kayang mangyayari or ano magiging reaction nila
Apocalypse. Hmm. Parang quirky kind of yung ano. And then, natapos yung Apocalypse. Akala ko magiging tuloy-tuloy na yung Apocalypse. And then, natapos, they went back to their normal Lifestyle? lives. Yeah, normal lives. Naging professor na ulit si Adam Driver. Si tawag dito, si Greta Gerwig, naging nanay, naging housewife. And then, meron naman siyang naging problems. Pero, like, it got boring na. Kasi, yun nga, mataas yung parang naging climax. Parang ang ganda ng expectations mo sa una. Tapos biglang, ay, okay. Parang it's like a part of it's a part of their life that happened. And then Okay. never I mentioned ever again. Okay. Kind of like that. Parang, so, and then, yung naging acting ni Greta Gerwig dun is not very giving for me. So, yun. So, that's like, our worst Sayang, movie of ganun. 2023 for me. It's based on a book, pero hindi ko, I don't know, is it a good book? I don't know. I'm not interested. What's Okay. yours? So, next ko is, mention ko na rin siya, Nocebo? Paano ba siya? Nocebo? Nocebo or Nocib? Nocebo na lang. Sige. Sige. Nocebo. Kasi ano siya, yung production niya is international, di ba? I think Yung so. characters lang yung, Yeah. Yeah. yung main character is Filipina. Anong Nocebo kasi, hindi naman ako nag-expect pero, hindi ko lang, para siyang, wait lang, para ko siya i-spoil wait. May incorporation ng Filipino, like kulam, ganon. Pero, nasayangan ako sa, sa concept na, parang ginamit lang nila for that purpose. For a Kasi, negative reason, oo. In-explain naman sa movie kung bakit niya ginagawa yun. Pero yun nga, sobrang sayang yung potential nung concept na yun. And hindi ko rin gusto yung, yung, di ba yung acting, si Chai Fanascia? Okay naman siya, pero, hindi ko alam. Hindi lang yung sa concept yung may problema ako Like, all throughout, hindi ko talaga siya, sobrang, Yung acting niya? hindi naman pangit yung acting niya, pero medyo na-off din ako sa kanila, sa mga, ng actors. Basta yung story niya talaga, hindi ko talaga gusto yung script. Sobra, yung parang naging revenge, kasi yung story, and hindi talaga maganda yung execution. Yun yung pinaka naging problem, yung execution, yung script, tas yung sayang sa concept nga. Hindi ko na ma-explain. Basta, naboringan ako actually. Tapos, it's supposedly horror siya. Tapos, okay. Di ba maganda yung actors doon? Si Eva? Eva ba yun? Eva something. Tsaka sino yung lalaki? Si Stanley Tucci siguro, ba yun? siguro magaling sila. Pero kasi parang tinitry ko na lang i-forget yung film. Kaya hindi ko na masyado maalala. Okay. So, yung next ko naman, since na-mention natin yung Robert kanina, yung Spirit of Fear. Hindi mo alam yun. Hindi talaga. Kasi sobrang low-key lang niya na parang, lang siya, alam mo, is it a B-movie? Kasi, pag B-movie, Gets. medyo alam naman ng tao. So, nakikita. it's lower than that, maybe. Okay. Yung sobrang indie na, sobrang indie horror movie na, ewan ko, paano, san mo na lang makikita siguro, ganun. So, napanood ko lang yun kasi may kasama ako. So, ayun, yun lang pinanood namin. So, yung Spirit of Fear kasi, it's about a guy na nagising lang nang wala siyang naaalala. And then, meron siyang mga instructions na nakikita kunyari sa drawer na parang open this, parang don't open the door. Ganon. Tapos pupunta siya sa door. Sinasabi dun sa door na don't open the window. Parang ganon. May mga instructions na ganon. So, parang hindi niya alam kung sino nag-ano neto. Pero nung tinest niya yung writing niya, siya pala yung nagsulat. So, wala siyang recollection kung bakit niya sinulat yun, and then di niya alam kung ano tong bahay na to. So, in-explore niya yung bahay, and then
may nakita siyang something, may malaking box na hindi niya alam, gano'n. And then may parang nakakatakot na part na may red lighting, gano'n. And it's very indie na parang siya lang yung character and then hindi siya nagsasalita. So, mas better siya. Hindi ko alam kung maganda rin yung magiging game na yun. Pero mas better siya in a game format. Kasi alam mo yun, like, may makikita lang siyang clues. Then you have to go through ito. Kasi hindi siya nagsasalita. So, maybe it's a better concept kung game. And, parang ba, it's boring, it's corny, and then parang nasayang lang yung oras ko. Parang ganun. So, sorry for that. Ayan. What's your next? Ang next ko, na-mention ko na din to before, yung The Village. Kasi, hindi ko alam. Hindi mo pa siya na-mention actually. Baka sa'yo ko lang Yung siguro. episode 0 natin, doon mo siya na-mention. Doon mo siya kunento sa akin. Okay. Wow. Yung Wow. back testing episode namin. Okay, so yung The Village kasi, feel ko talaga hindi lang ako yung parang i-expect na horror siya pagka yung, if you went in na wala kang alam sa story. Parang, pag in-start mo siya panoodin, para siya talagang horror. Na, siguro parang may mystery na may something bad na nangyari sa lugar na yun, tapos may nagpaparamdam. Ganon yung vibe niya. Pero sobrang, hindi pala. Ano siya, it follows, yung main character is, wait lang, sobrang pogi ng main character. Yun lang. Pero sobrang pogi siya, tas magaling, pero hindi talaga ano yung story. So, yung mother niya kasi is, gambler talaga, as in, sobrang daming utang. So, ang ginagawa niya is, siya yung nagtatrabaho para, siya yung nagpe-pay ng, debt nung mother niya. Pero, sobrang wala kwenta din yung nanay niya. Tapos, nag-work siya sa, ano yun yung sinabi ko before, na garbage. Dump site? Oo, dump site. Nagsasegregate sila, ganun yung trabaho niya. And, kasi, yung dump site na yun, kumbaga, hindi lang siya regular dump site. Kumbaga, during the day, ganun lang siya. Pero during night, Para siyang money laundering kinda. oo, may parang may may ganung ibang- pangyayari. So, ayun, pero yung buong vibe talaga niya kasi is parang horror. Parang sa akin, sana ginawa na lang nilang horror. Kasi ang pangit, hindi ko talaga nagustuhan yung naging turn ng story. Para ba siyang thriller? Mystery Oo, thriller? may ganun siya. Pero, hindi, ang pangit talaga. So, basta, ang weird. Tas ang weird pa na, yung sinabi ko sa'yo na naging tourist attraction, bigla yung lugar nila. Nag-field trip dun sa dump site. Okay. Pero ina-explain niya na kaya sila may dump site, ganito, ganyan. Ganun. Basta ang weird yung... Ay, basta. Ang dami ko sinabi nun, kung bakit siya ayaw ko, diba? Pero ayoko talaga. Ayoko nang balikan. It's out of my head. Out of sight, out of my head. Okay. So, my next first movie is... Hindi ko alam kung magugulat ka dito eh. Sinabi yung kanina? Ha? Yung Yung alin? hateful. Hindi. I mean, ayoko na sabihin yun kasi gusto mo yung Hateful Eight. Pero sige, okay lang yun. Oh. It's fine. It's not that bad. It's, Fateful Findings. Naka-ano din siya sa akin. Okay. Kala ko kasi iisipin mo, what? It's so good. Ganun. Pero let's face it. ang syongat niya. Kasi parang, sabihin na natin so bad it's good, pero like, objectively speaking, it's so bad talaga. Kung hindi mo talaga isipin na Like, so bad it's good film siya. Ironically, parang ironic lang naman yung pagkakasabi na so bad it's good. Actually, pero, unironically, it's really bad. Oo. Ngayon, Lahat- parang lahat naka-experience talaga. na parang Lahat ng aspect ang pangit. Yung Oo. acting, yung story, yung story, pacing, yung production design. medyo like speechless. So parang, what's happening? Hindi ko alam. Parang bakit nila nilabas to? Ganon. Hindi ko, siguro sayang naman. Parang gano'n. Lalabas ito rin, ganito rin yung ginagawa natin eh. Sayang naman eh. Okay. I mean, I guess siguro punta na lang kayo sa So Bad It's Good episode natin. Ano na lang siguro, parang na-appreciate ko na lang yung passion ni Neil Breen. Pero Sana tigilan na niya yung passion na yan. Ang sama. siguro magpatulong siya. Hindi yung siya na yung director, siya pa yung actor, siya pa yung
alam mo yun? Kasi, paano ko ba 'to ang pangit ng Siguro yung ideas niya hindi na flesh out ng maayos. Hindi maganda. Hindi Maganda. right. Hindi, parang medyo speechless ako ngayon. Habang looking back, inaalala ko yung mga nangyari doon. Na parang, bakit hindi sila, walang pumigil sa kanya? Alam mo yun, yung may mga actor naman parang, Na magbaback out, diba? Siguro, syempre, may Siguro bayad kailangan eh. pera. Oo, may bayad eh. shit. Siguro parang isip na start ng starting point. Oo. I feel bad for them. Siguro pang na lang yata yun. Pang, movie night na lang ng barkada siguro. ng Yung pag friends gusto niyo mo. tumawa kasi Kasi it's ang so pangit. bad. Oo, ganun. Wag ito wag ito. Wag tong podcast Yun na lang. So, ayun. That's another worst movie of 2023 for me. Yun, What's yours? kasama din yun sa akin eh. So, sige, Sige, magme-mention ako ng iba. Sige, na, yeah. Okay. Nahirapan na ako sa next kasi feel ko grabe yung worst na connotation. Sige, na lang. I mean, worst for you naman eh. Hindi naman ng all time eh. Sige, sabihin ko na. Sabihin ko na, in Doctor Strange, Okay. Multiverse of Madness. Hindi naman siya, like, pangit na pangit. Kumbaga, kung para lang may masabi. Hindi kasi magaganda naman yung napanood mo eh. Ito lang yung like, nasa baba. Okay. Sila yung mga bottom tier ng watches ko noong 2023. Hindi na talaga ako talaga, like, subaybay nga sa MCU. Pero yung Multiverse of kung alam mo yung joke sa EEAO na this is my Multiverse of Madness. Ganon kasi feeling ko yung sa Multiverse they tried pero medyo sa akin medyo messy siya. Tapos may pinakaayaw kong part doon yung pumunta siya sa isang universe na meron silang council na yung mga superhero. Ay, oo. Grabe, sobrang walang kwenta. Pagkainis yun. Sobrang sayang talaga nung... They wasted the Oo, grabe. characters. Nakakainis yun. Tapos, di ba, ang yabang, ang boastful nung characters na yun, na kanya-kaya daw nila. Tapos, wala sila kay Mabilis Wanda. lang. So, gets ko na sobrang powerful ni Wanda. Gusto ko si Wanda. Pero, ayun nga. Tapos, si Doctor Strange pa naman, para isa din siya sa mga favorite kong, Character. superheroes sa MCU. Tapos, Yeah. parang, sobrang nasayangan ako. They could have done more. Okay. Parang masyado lang tinry mag-expand ng multiverse na hindi nila kaya yung ganong kalaking concept. Okay. Yun, nung pinanood ko din to, yun din yung na-feel ko na parang kulang sa pagiging multiverse of yung Hindi siya madness. cohesive ng ganong ka-cohesive. Yung madness part na parang siguro Parang puro madness siya. Parang tinry, yung buong film, ang madness niya. okay. Pero yun nga, mas maganda yung EAO. Pati, Spider-Verse eh. Mas maganda yun Kaya talaga. nila i-flesh out naman ng maayos eh. Yun nga, mas kulang yung Multiverse of Madness. Pero ang gusto ko doon is yung kay Sam Raimi. Yung style ni Sam Raimi is napakita niya dito. Oo nga Yun pala. talaga. Yung like yung camera work niya. Yung Oo. very, in your face camera work. Yung parang makikita mo talaga na ang wacky niya. Like, wala sa MCU na ganong klaseng mag-direct for me. Kasi, parang siguro nasimulan ng Russo Bros. Yung very, Alam mo na yung, pag MCU, alam mo na yung itsura. yung itsura, yung mangyayari. And then, yung parang yung camera angles, mga ganito. Very, parang, sterile. Parang ganon. Very generic na yung pagiging, And then, ayun nga, ang gusto ko dito sa Multiverse of Madness is iba siya. Ayun nga, mapapansin mo yung pagkaiba yung niya. Pagkaiba. Ayun yun, for me, gusto ko yun. Gusto ko yun yung part na yun. Pero yun nga, kulang nga, and then nasayang yung mga characters doon. Pero it's not that bad compared to the other MCUs na Yung sa last year lang na mga napanood ko. Yeah. Next! Ako na ba? Basya ako dito. Hindi naman. Sige, go. Ay, wala na ako. Ha? Ay, hindi kasi may rubber kasi parehas tayo. Tsaka yung Faithful pareho tayo. Yung okay. So, yung next ko naman, actually, wala na eh. Mamimili na lang ako dito. Baka mabash ako dito. Ikaw din?
hahanap ako ng hindi tsaka nung naalala ko pa, kasi yung iba dito kaya lang sila naging worst kasi Ay, na hindi ko pala na ako. matandaan. Alam mo yun, yung parang it's so forgettable forgettable na paghalo ko yung forgetful tsaka Oo nga, dapat forgettable. forgetful yung sinabi ko. Sige, go, forgettable. Yun. Sobra silang forgettable na parang it's so generic na, it's so bad na parang siguro na trauma, sa trauma, in-erase yung memory. Parang ganun. I guess it's Halloween. Halloween. Okay. Siguro yung Halloween. Sorry. Naging worst kasi siya sa akin. It's not that bad. Maybe. Pero kasi, sino pangalan nun? Yung killer dun? Si Jason ba? Jason? Si Jason to, di ba? Si Jason Statham. Ay, naman yung mga mali ko. Si Jason is parang Oo, si na-mention na natin yun ang OP niya masyado na hindi na siya Oo. hindi na siya tao na parang wait lang, iniisip ko yung It's killer like- name niya. Sige, go. like he's so OP pero hindi niya mapatay-patay si Ay, Jamie Michael Lee Curtis. Myers Si pala. Michael Myers, ayun. Sino si Jason? May Sa ibang Jason three- versus ano. Oo, si ibang Freddy. slasher. Oo. Si Freddy. Jason versus Freddy. Ayun, parang ang OP niya pero hindi niya mapatay si Jamie. Parang ganun. Parang Okay. it doesn't make sense. And also, it's boring. It's boring. Sinabi na agad. Pero ano? choose ba? It's boring na parang ano ba? Nung napanood ko siya, na-enjoy ko siya, pero matagal na yun eh. So, di ko na maalala din. Okay. Ano ba yung masasabi ko dito sa Halloween? Hindi siya nakakatakot. Ayun. Iniisip ko pa nga lang ngayon. Hindi siya ganun Hindi ka siya nakakatakot. nakakatakot. And then, ang cheap, hindi cheap. Ang corny ng scares niya, na parang, yung isa maiiwan sa isang place. Oh, ayan na si Jason. Oo, alam mo ganun, na. ganun. Michael. Ay, si Michael. sorry. Si Sorry. siya pa si Leatherface? Si Hindi. Si Jason ba Leatherface yun? si Texas Chainsaw. Ah, Ay, my baka yun gosh. si Jason. Baka yun si Jason. Ayun nata siya. Sige. Okay. Tapos ano pa ba yun? Alam kong iconic yung soundtrack doon, yung naalala mo yung soundtrack na yun. If you know, Ikaw pag pinakinggan mo. pag pinakinggan mo yun, alam mo yun. Iconic yun, pero they used it so many times. Parang yun yung naging problema natin sa Malyari. Oo. Parang yun lang yung soundtrack Naging nila. problema ko yun sa Batman 2022. Okay. 2020. Yung kay Robert? Oo. Okay. So, yun nga. Parang they overused that soundtrack so many times. So, parang naging, okay, parang Okay, tama na. idol na. Parang ganun. Nakakainis lang yung part na yun. Ayun. So, yun. Worst of my 2023 is Halloween. Ayun, kompleto na yung sa akin. Kompleto na Oo. sa'yo. Do you have an honorable mention? Meron pa akong mga naka-cruise. I think, maganda yung, sige, Seven Brides for Seven Brothers. Luma na siya na Ano yun? musical. Musical? Maganda yung production niya. Okay din yung acting. Problema ko kasi yung plot mismo. Kasi yung plot niya is, inabduct yung mga babae. Oh. May 7 brothers, nag-abduct sila ng 7 girls. Okay. Then, Is it a spoil. thriller? Hindi. Ayun. Sobrang fun movie nga niya eh. Sobrang light. Okay. Tapos musical, happy-happy. Ganun yung vibe niya. Pero, i-spoil ko na siya kasi yun talaga yung naging problem ko. Yung story niya mismo. Na, yun nga, since inabduct sila, pero in the end, Naging sila. oo, nagkagusto talaga sila. Like, sa halfway ng film, totoong nagkaroon sila ng feelings na dun sa... Anong tawag doon? Yung isang... Room? Parang, hindi. Yung may kanta yung kanta yung One Direction doon eh. Yung something syndrome. Stockholm Syndrome. Ayun, Stockholm Syndrome. Ayun lang. Ganun. Maganda siya eh. Maganda yung music, ang ganda ng musical numbers. Maganda yung, yun nga, yung production. Kahit yung production Pero design. gano'n luma? Feel ko 60s or 70s. Ganun ka Oh, kaya feel, tapos yung, since luma pa nga siya, yung stereotype na puro babae yung kumikilo sa bahay. Ang laki ng, like, it screams misogyny talaga. Itong film na to, pagka pinanood mo. Pero, I mean, parang, iniisip ko na lang na, sige, during that time pa naman, ganun pa talaga. Pero, ayun nga.
maganda yung production talaga, pero Patingin nga. ayoko lang. As in, alam mo, hindi ko pa 1954 pala. Kaya ganun pa kalala yung 1950s pa siya. napapanood. Okay. 1950s. Oo. Okay. Yun yung parang housewife. Ganun pa Alam yung mo mga yung mga babae. umuuso ngayon na traditional housewife, ganun. Sa TikTok Ah, lalo na trad oo. housewife, trad family, ganun. So, siguro, di ba Maganda 50s yun? maganda yung technicals, ganun. Technically, yeah. Pero yung Ayoko kasi syempre, kung papanoodin mo siya sa modern age, yun a modern perspective. oo, in a ganun. modern perspective. Yikes. Ganun Okay. Ako, Hindi siya timely. oh, Ganun, di hindi ba siya meron ka timely. pang isa? Hindi, Sabi sige. mo may isa. Sige. Yung sa akin kasi, honorable mention, kasi hindi naman siya movie talaga. It's a limited series or mini-series na Netflix. Na-mention ko to nung isang episode. Nasabi ko excited pa ako dahil si ganito nandito. It's All the Life We Cannot See. I really hate this. Yung agad. Kaya kanina, boring. Oo. Yung isa boring lang. It's not for me. Ganun. Pero dito, ayoko na talaga. Kasi, I think, parang ang ganda ng material nila. Na parang, it's about yung World War II and then yung perspective ng isang Nazi boy na parang ayaw naman talaga niya maging Nazi, parang ganun. Like forced lang siya dahil he's young and he's smart and he needs to serve for his country, parang ganun. And parang nakarinig siya ng isang radio broadcast ng isang girl na parang parang it gave him hope, parang ganun. And then parang yung yung broadcast na yun is actually parang nagbibigay ng clues sa mga rebels. So, parang dito may mga soldiers dito, or parang dito we hit in this time in this place, ganun. Parang may mga codes dun sa broadcast na yun, ganun. So the Nazis wants to parang find kung saan nagmumula yung broadcast na yun. So, maganda yung parang plot na yun. Parang it's, tapos yung yung girl doon is blind and parang naiwan na siya ng tatay niya. Parang ganun. But, unang-una sa lahat, bakit ganun yung accents nila? Kasi, nasa France dapat sila. Oh. And their accents are English. Bakit laging ganun? Pag European yung place, laging UK yung parang yung default accent nila, lagiging English. Parang si House ba yun? Something sa si House na yung actor ng House, yung TV show na House, yung lalaki doon, yung sinabi dun, may isa siyang line na parang, but this is France, parang ganun. In an English accent, but we're French, parang ganun. What the heck? Are you him saying that with his whole chest? Like, what the heck? Ganun. And then, also, yung accent din, and then yung acting ni Mark Ruffalo, it's so laughably bad. Like, actually so bad. Na, like, parang nagugulat ako sa mga nangyayari kasi he's not this bad. Like, honestly, Julia, it's like, sobrang, like, sana hindi nila siya nagpakita sa set. Parang ganun. So, pangit. Sobrang Sa tingin mo, ganun talaga siya acting o yung, baka yung writing? Yung writing, hindi ko girl, bakit, Sige, pangit. basta, yung writing, siguro hindi ko na masyadong napansin dahil sa sobrang pangit ng pagkakaano niya. Siguro kasama na rin yung sa directing. Okay. Kasi, bakit ganun? Okay lang sa'yo to? Okay lang itong ginagawa ni Mark Ruffalo sa'yo? Parang ganun? Ganito ba yung pagde-direct mo sa kanya? Siguro ganun? Kasi hindi naman ganito yung, siguro, I'm gonna fault the directing na lang. Well, kind of the acting, pero more on the directing because why would you? Kasi kung hindi ganun yung gusto niya ipakita, kaya mo papaayos naman niya yun i-correct. Yeah. And then, parang veteran actor naman si Mark Ruffalo. Kaya naman niya yun. And parang yung accent niya, hindi mo maiintindihan. It's not French. It's not English. It's somewhere in between. It's somewhere in the void. Parang ganon. Ewan ko, hindi ko maintindihan. And then also, ano pa ba yung mga problema ko dito? Mga problema ko dito. It's
It's, kailangan siyang maging dramatic. Kailangan siyang maging serious din. But it's so, parang teleserye. It's so teleserye na parang, ang corny. Hindi ako makaalala kung ano yung example eh. Pero, alam mo yung, siguro meron ding yung mag-e-explain na lang bigla. Okay. Yung parang problema din natin sa Malyari. Yung parang Over-explained yung over-explained. Parang may mga ganun din part. Ayun, sayang lang talaga. Sobra akong excited sa ganun. Kaya bumagsak yung yung aking rating dito dahil dun. So, ikaw, meron pa ba? Ilalas ko na to. Yeah. Jurassic World Dominion. Last Okay. year ko siya napanood. Siguro nagpe-play ng part yung favorite ko yung Jurassic Park na franchise. Hindi ko na kasi talaga gusto simula Jurassic World eh. Hindi ko alam kung Pero gusto mo yung Jurassic World. Maganda naman eh. Okay naman yung Jurassic World eh. ano siya and Yun yung- enjoyable siya ganun. Pero hindi ko na gusto yung siguro dahil ayoko na yung mga nangyayari sa dinosaur. Kaya ayoko sa Jurassic World. Hindi ko ma-explain na maayos kung ba't ayoko sa in Dominion nga yung last. They Parang went off the rails. feel ko parang yung sa No Way Home. Parang ano tawag doon? Parang naging fan service sila Toby, bumalik sila Andrew. Sa Dominion kasi bumalik sila Alan Rickman. si ano Joke lang. name niya sa si Dr. Alan Grant, si yung babae din. Tsaka si Jeff Goldblum. Oo, nandun din siya. Silang tatlo. Parang ginamit na lang na parang feel ko for fan service na lang. Tapos yung mga dinosaurs, syempre gusto ko sila makita. Parang Hindi ko na gusto yung naging continuation ng story. Di ba daw yun? Di ba parang, well, spoiler, pero nakita ko yun na yung bata naging clone ng dinosaur. Something ganun. Parang yung DNA ng dinosaur is ginawa para mangyari yun para mabuo yung bata. Batang babae. Hindi ko maalala pero may parang ganun ng part din. Is experiment keme. Pero tsaka din, ewan ko, yung trailer kasi parang pinakita na yung lumang setting ng dinosaur nga. So, parang iniisip ko na baka more on ganun yung ipapakita. Tapos, mas mas accurate na nga yung itsura ng CGI. dinosaur kasi yung sa recent findings, ganyan. Parang nag-expect lang ako na more on magiging mas historical kahit pa paano yung Dominion dahil sa trailer. Kasi wala. Ayun. Ganun pa rin. Humans ruin everything. Ganun pa rin yung story. Parang they didn't bring something new. Parang na lang, very safe and blockbustery na lang. Ganun na lang. Formula na kala mo na. Ganun pa rin. Okay, worst movie, Priscilla. Charot! Joke lang. Kala ko pinanood mo na. Hindi, joke lang. Hindi tayo natulog. Gusto ko lang magsabi ng parang magugulat. Siguro kung napanood natin yun. Worst? Joke lang. Hindi naman sa word. Joke. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Kasi parang Uy! may mga nakikita ako sabi mo, nagagandahan. Pero more on negative nakikita ko. Talaga? Hindi ko sure Oh, bakit May mga daw? nakikita ko lang. Hindi pa ako nagbabasa masyado pero nakikita ko lang madaming negative. Pero madaming positive nga kasi point of view ni Priscilla. Di ba sabi mo tayo? Hinood. Elvis and Priscilla. Parang ayoko na mag-Elvis. Kahit Priscilla na lang. Wala lang. Pero okay lang. Sige, para mapanood na din natin. Ay, hindi mo pa napapanood yung Elvis? Ay, hindi pa. Okay. Napanood mo na ba? Dati. Okay. Like for, di ba nga, Oscar last Okay. year. Kasi na-nominate siya. Pero Priscilla, gusto ko mapanood. Gusto ko makita yung kagagawa. Kagagawa ni Sofia Coppola. ni Elvis. Ni Elvis. Tsaka parang makita na natin si Jacob Elordi ulit. Ay, oo nga. Ang pogi-pogi Oo nga sa pala. Saltburn. Oo, sobra. Na parang, parang halagay hanap na na ako pala ng wallpaper. ganun na pala siya ka-pogi. Parang ganun. Parang, cute pala siya. Kasi, Gusto ko pa yung character niya. Oo. Felix. Like, sinasabi nila na parang, he's just using you, pero, he's still likable talaga. Oo. Na parang, okay, use Hindi mo me. makikita yung sinasabi nila na ganun yung Oo. character ni Felix eh. Oo. Kasi ang bait-bait niya kay
Oo. Parang, tsaka may mga nakikita ko sa sinasabi ng mga tao na parang ayaw nila sa Saltburn. Madaming Like may sa ayaw. movie. Bakit? Madaming may ayaw sa Saltburn. Feel ko for the same reason na hindi ko siya ganun ka nagustuhan. Yung third Bakit, act. bakit? Yung third act. Yung... Like, gusto ko yung first, first half, yung, pa lang, tinatry niya pa lang maging, getting Friend, along, yeah. ganun, oo. Tapos, wala na, ayoko na yung reveal, yung mga pinakita, yung mga ginawa niya, parang, Okay, it's just spoiler, another, spoiler, pero may nakita nga ako na review sa Saltburn na parang masyado daw madali na namatay yung mga yun. ayun nga eh. Yun ba yun? Yung ayaw mo din doon? Kasama yun sa ayoko. Parang, ganun ba gets ko na eat the rich yung, niya, it's going Oo. for that. Pero, parang, ganun ba sila kabobo? Kaya nga parang sinasabi nila, di ba, mastermind nga si Barry Oo. Barry Keoghan. Keoghan. Mastermind si Barry, pero it's too easy daw. Oo. Tsaka Na, yung, ano? alam mo yun, parang hindi ganun, for me na audience, hindi ganun ka-convincing na nagawa niya. Yun nga daw. Kasi, like, yung character niya I get na nagpe-pretend lang siya nung una, minamipulate niya. Pero parang, sobrang laki ng turn na hindi talaga siya convincing na ganun yung ginawa niya. Nagawa niya. Pero ang ganda ng like, positive note. Ang Technical, ganda na, ang ganda, oo. sobrang ganda. Na parang na-enjoy ko talaga lahat. And then yung parang, Oo. ay nako, oh my God, the first, yung sa bathtub, Oh. I had to close it. I had to pause. Like, nakita ko na siya sa Twitter, pero nung pinapanood ko, Ikaw na. iwas talaga. Iwas ako. Girl, you sound. Kasi yung sound, slurp. Kadiri Parang medyo talaga. naduduwal ako. And then yung ano pa ba yung next doon is yung vampire. Oh, isa pa yun. Na hindi ko kaya tumingin. Like, alam mo yun, Vampire. nakanood na ako ng mga kadiri naman. Pero, Oo. knowing kung gaano kakadiri yung, syempre, yung menstruation, ganyan. Tapos, yak. Ang sakit-sakit kaya sa puso no. Tapos ganun pa siya. Parang okay lang pa siya. Anyway, vampire. Tapos ginanon sa, parang, laksa kaya. Laksa kaya. Ano ba? Tapos ano pa ba yung mga nakakadiri doon? Yung sa graveyard. I mean, saglit lang siya, pero Yes. anong problema niya? Like, Problema niya. And then also, meron ako nakita, sorry, puro worst movies, pero naging Saltburn na. kasi worst naman yung dinidiscuss natin sa Salt. Okay, Okay na, sige. counted. Counted. And then yung sinabi ni Barry Keoghan na daw, hindi daw siya prosthetic dick. Hindi yun prosthetic, yung Ay, oo, niya. totoong penis niya. Okay lang ba siya? Okay lang Okay lang ba ba yun? siya? Okay lang Is he yun? okay? Okay lang yun? Okay lang sa kanya yun? And then, Tsaka nag-expect din kasi ako. helicopter niya yun sa ending. Parang hindi. Okay, parang, di ba masakit yun? Di ba masakit yun? Nakaka-distract, girl. Nakatingin. Meron ngang review na parang, I'm sorry, Barry Keoghan, na sa ganitong film mo, pinakita yung ano mo. Parang, dapat sa better film na lang. Ganun. Ooh. Damn, dude. Another worst movie. Hindi naman siya worst, pero it didn't live up to my expectation, is yung Maestro. Sabi na eh. Nagdadalawang isip ako kung i-mention ko siya kanina eh. Napanood mo na? Oo. Okay. Eto So din, what did you not? nag-expect din What did talaga you ako not dito like kasi it? excited ako kay Bradley, tsaka kay, Harry. Yung, wait lang, ano yung sinabi ko doon? Wait. Ayoko yung, wala tayo masyadong nalaman din kay, ano name niya? Yeah. Kay Maestro. Leonard? Leonard Bernstein. Tapos, ano yun, like, parang nakafocus sa, in a way, nakafocus sa sexuality niya. Pero at the same time, hindi ko gusto yung ipakita. Parang tinatry na ipakita yung complicated relationship nga nila. Pero, Parang it's like there's still something that's preventing them to like fully like go to fully dive into like Maestro to Leonard. oo. Parang ewan ko, parang it still keeps Anong us as apelyido an niya? arm's length. Leonard Parang ganun. Bernstein. Bernstein.
parang may something na kulang pa. Parang I don't really see him as a person. Like, Yun nga, yung character, hindi ko, may kulang pa like, no? sa wala, hindi, like, sinabi ko sa, sa letterbox ko nga, parang I did not feel anything for Mhm. and from it. Parang walang connection Yeah, sa walang connection. nasayangan ako kasi although hindi naman ako familiar sa classical parang nasayang yung kumbaga yung pagiging Yung image chance. ni Leonard na Oo. mapakilala ng Yeah. talaga, tas kumbaga parang na-butcher yung character niya. And then, parang yung scene na nasa cathedral, hindi ko ganun siya. Yung, that's the scene. From, parang siguro yun yung gagamitin sa Oscars para papakita Yun sa nga daw, yun nga yun, talaga. diba? Parang daw, sobrang, may nakita ko sa Twitter na this is so Oscar baity. Oo. Yung part na yon. And then, habang pinapanood ko nga, like before even like seeing anything parang sa Twitter, ganun. When I watched it, parang I didn't feel anything. Parang akala ko, kasi pinanood ko yung actors and actors ni Bradley and then ni Emma Stone. And then natutuwa ako doon na parang pinapraise talaga ni Emma Stone si Bradley na parang seeing you parang for 6 years kasi kino-work on ta ni Bradley na gano'n, seeing you and then parang nagawa mo na to, it's like so proud daw si Emma, gano'n. So, tapos and that scene parang sobrang galing daw ni Bradley doon. And then I'm just watching it like I see Bradley Cooper. I don't see like Leonard Bernstein. Parang I see him acting. It's not, I didn't see him like as a character. Parang ganun. Parang I see him parang going for that Oscar. Parang ganun. Feel ko yung naging biggest problem ko nga is walang connection sa characters. Kasi kahit na, alam mo yun, like, kahit na may maganda or pangit na mangyayari sa kanila, parang wala akong pakialam. Yeah. Nanonood And then lang ako. the thing that happened to the asawa. Parang okay. Wala. Pero ang galing ni syempre magaling si naman mag-acting si Carrie. Ayun. Pero ayun, gusto ko siya doon. So, siguro supporting pa din siya although gusto ko manalo si Bradley ng Oscar. It's just that it's not gonna happen. Pero Sorry. I mean, pero hindi dito. Oo, yun lang. Parang ayun nga kasi parang he tried too hard. Yeah, he tried too hard. Gets ko naman na syempre gusto niya, naman. pero Kasi kasi yun nga yung to be seen as parang a serious actor. Kasi diba puro, ewan ko. Tapos may joke nga sa Twitter na this is what losing to Nakita ko Bohemian Rhapsody to a motherfucker gano'n. Tapos Ito ko yun. pati yung sa yung direction sa A Star is Born nga daw, parang tawag doon, na-snub si din. Yun nga. So, parang, and he gave all his Bradley Cooper Ross. Really, it's getting out of hand. Pero gusto ko siya manalo kaso siguro for yung different role na role, talaga. Yung hindi yung gumawa siya nito para manalo. Yung for acting talaga. Ganun. For the passion. Oo. Tapos it's si good to Jake be pala, recognized, parang but, si Jake pala, buntik na ma-offer na ito. Talaga? Ang dami ko nakikita na Jake Gyllenhaal should have gotten the role. Iniisip ko tuloy, okay lang ba? Nahirapan ako mag-picture kasi medyo may resemblance pa si Bradley kay Kay Bernstein. Oo, kaya medyo hirap ako i-picture. Pero daw dapat to Sino yun? Sino yung nag-direct ng, si Steven Spielberg dapat Direct? Siya yung nag-start. Like, it was years ago. Siya yung nag-start na mag-develop nun. And then, Bradley Cooper was asked to play Leonard Bernstein. Pero directed by And then, nawala yun, ganun. Pero pinick up ni Bradley. Kaya. Parang ganun. Siguro kasi ang tagal niya na nga inaaral So, kaya niya pinick up. Ayun, sayang lang do. Grabe yung hype. Nasasabi, Oscar, Oscar worthy. Pero yun nga, parang tinik daw talaga lahat ng boxes para maano to sa Oscars. Biopic. Drama. Pero possible nga na mapunta kay Kasi parang yung kay Bradley. Parang alam mo yung parang yung kay Jamie Lee Curtis. Talaga pa? Ganun Kasi na ba yung level ganun niya? ka. Ang dami hindi ko sure pero madami na ring na kumbaga sa mga manonominate na possible na manonominate na actors, siya yung parang overdue na. Ganon.
Pero, Cillian Murphy. Wow. Gusto ko si Killian din, syempre. Pero yun nga, tignan natin. Kaso, knowing yung Academy, parang ang laki ng possibility na kay Bradley mapunta. Yeah. Ano pa bang mga meron ko pa bang mga na-disappoint na movies this year? Like, it's not the worst, pero like, medyo yun nga, parang pinag-usapan natin, like, it's kind of disappointing na sobrang grabe na yung hype, but like, A Very Good Girl. Buti sinabi mo. Oh my God, Buti sinabi mo. Buti rin naalala mo kasi nakalimutan ko yung A Very Good Girl. Nung ano nga I mean, tapos ang dami pang discourse sa Twitter na hindi daw gets It's ng camp. tao na camp. Pero, tapos may nag-point out nga na, Nakakainis yung mga oo, ganun. may nag-point out na, it can be camp na good. Pero, it's just bad nga. Nakakainis yung mga sinasabi ng parang, it's camp. No, it's just bad. Oo. You don't know what camp is. Parang ganun. Parang ginagawa nilang excuse yung camp. Pero it's just bad. Gusto ko yung, It's not good. gusto ko yung una. Parang naging problema ako sa Saltburn. Gusto ko yung first, half. Then, pagdating sa dulo, like, what? Yung ending, na parang, Very tinay, Mean Girls. oo, yun talaga naisip ko, Mean Girls. Yun nga, marami na, like, before ko pa mapanood yun na nga yung sinasabi na, like, lumipad si Jai, parang fly like a butterfly yata, parang ganun. Like, Sobrang, ang messy na niya kasi, parang ang dami niyang in-incorporate na, si Kaori, bigla, like, sa third act na siya pinakita, parang, yung sikat yun. Wala lang, ba't pa siya nandun? Parang yun nga, ang daming tinry na ipasok para ma-complicate yung story. Tapos, naging complicated lang siya. Pero, hindi niya na-tight, hindi nag-work together, hindi nag-meld together, parang gano'n. Ayun. Like, sayang kasi Dolly De Leon. And then tapos, Catherine Bernardo. yun nga first, ni Catherine role na ibang, diba? Parang ganda ng outfits niya talaga. Tapos, Yun nga. gandang-ganda ako sa kanya. Girl, oo. Nakailang mention ako, shit, ang ganda ni Catherine. On the opposite spectrum, ang ganda ng makeup ni Catherine. Oo. And then yung makeup ni Dolly. Girl, iba-iba yung lipstick Magkaiba niya sila doon. ng makeup artist. Ganon. Girl, yung lalo na sa umpisa, yung neon lipstick ni Dolly De Leon, paiba-iba. Like, ang tumitingkad, tapos nagigindal, nagigindal. Kasi siguro iba-ibang take yung ginagamit. May gusto ayusin nyo naman. Parang din, parang ang try hard niya maging edgy talaga. Di ba sinabi ko yun? Di ba ayun. Hindi. Si Mother, just paulit ulit yung Mother. Hindi, Sinabi ko nga hindi yun sa Mother Letterboxd. yung movie. Hindi siya, it's not, Sabi ko nga sa Letterboxd ko, mura ng mura, mother ng mother. Parang nawalan na ng sense yung word na mother. Mother. Tas gusto ko si Dolly, pero feeling ko mas may Hindi better na actress para sa role na yun. Di ba sinabi ko yun sa'yo? Like, nung pinanood natin Yung yung A Very trailer? Good Girl Oo. trailer. Oo. Sabi ko, pero parang hindi bagay kay Dolly Oo. yung role na parang maldita, gano'n. Oo. Tapos, ang theory mo noon, baka Kala ko nagpapanggap lang siya. Oo, yun. Baliktad pala, si Catherine pala yung akala mo, and ako na rin nung sinabi mo, na mastermind si Catherine, tapos parang hinire lang si Dolly maging maldita. Oo, parang ganun. Oo. Parang Hindi pala. to infiltrate the company or something ganun. Pero siya pala yung Wala. Sayang. Sobrang sayang. Kasi ang niya, parang bait na mukha yung Dolly. Oo. Yung mother na mabait. Yung itsura, Hindi ganon. mabait, yeah. Hindi siya bagay. Sorry Pinanood ko to kasama yung backyard. Tawa lang kami ng tawa. Parang sabi nila, to? So bad it's not a movie. Oh. Ganun, tawa kami ng Okay. tawa talaga. Ganun siya. So yun, sayang. Although, like, maganda yung font. Maganda yung font ng A Very Good Girl. Like, yung credits, and then yung title. Nilista ko kasi lahat ng first watch ko ng 2023. Okay. Baliw. Kasi na-mention ko na yung The Killer Okay, so yung next ko naman na the disappointment is a Steven Spielberg movie, yung The Fabelmans. Napanood mo na ba yun? Hindi pa. Kasi yung The Fabelmans, yun nga, Oscar buzz, ilang Oscar buzz? Nominations. Nominated na nga.
So, and then, Steven Wala na. Spielberg din parang nag-start sa akin na parang, maybe I like movies, parang ganun. Yung Saving Private Ryan. So, parang, siya yung nakapag-inspire sa akin na ng movies, ganun. So, I was excited na, this is a love letter to movies daw, Oo. ganun. Pero I found it boring. And I found it like, medyo ang corny. Pero maybe that's the point. Yung parang medyo melodramatic siya. And then medyo very teleserye vibes siya na parang mabait yung mabait yung tawag dito, yung main character, which is Steven Spielberg. And then, lahat ng masamang nangyayari sa kanya, nangyayari na parang na-divorce yung niya, tapos yung ganito, nabubuli siya, ganun. Pero siya, very kind pa rin. Parang ganun, very angel-like. Yung pagkakaportray niya sa sarili niya. Na parang, talaga pa? Parang ganun, medyo, kasi nung sinabi na autobiographical, parang gano'n yung movie na to para kay Steven Spielberg. Yun na lang yung naiisip ko. Hindi ko na siya naiisip as a film on its own. Kaya lagi kong naiisip connect mo na this movie is made by, parang etong portrayal na to is pinoportray yung character as this guy, this awesome, kind, nice guy. Because yung gumagawa is that guy, parang ganon. So parang yun iniisip ko, parang it's kind of vain. Parang ganon. That's like kung ano lang yung tumatakbo sa isip ko. So I might be mababash ako dito, promise. Kasi sa Twitter, grabe, puro praise ba? Puro praise siya eh. Nung may naggawa ng medyo kine-criticize yung The Fabelmans, grabe, binabash talaga siya. Parang you don't know movies, parang ganon. Pangat daw yung taste, parang hindi mo lang daw naiintindihan, mga ganon. So, like, mababash ako dito, for sure. Pero wala namang magbabash. Kasi okay lang yan. Ikaw, meron ka ba? Wala naman na. Sa first watches, wala na. Hindi ko na na-check yung eh. Ano ba yung mga meron ka pang pinanood na second watch na na medyo disappointed ka pa rin? Ay, feel ko hindi ko naman nauulitin eh. Ay, so, wala. Okay, so, ayun na lang ang aming worst movies / disappointments of 2023. Sana okay lang kayo. I mean, sana hindi kayo masyadong na-disappoint sa mga movies na sinabi namin. Parang ganon. Like, sana you had a better experience in that movie watching. At sana hindi kayo na-offend. If ever, sa sinabi namin. Baka mamaya gusto nyo pala yung movie na yun, tapos binash namin. I mean, okay lang yun. Subjective naman yun. Pero, for us naman, ganun yung na-feel namin. And we're entitled to our own opinions, just like you. Napaka-defensive na agad. Parang hindi away. Ayun. So, that's the end of our episode. Yes. Thank you. This is Julia. And Kyra. This is Take Two Talks.